Hi guys! For today's video nga pala, we're going to make our DIY Christmas wreath decor at home. So, kailangan natin ng isang maliit na karton, isang big plate at small plate round, at ballpen para iguhit ang ating base para sa ating Christmas wreath decor. At kailangan din natin ng gunting para gupitin natin ang ating bilog na Christmas wreath. Maliit nga lang po yung ating Christmas wreath. Pwede natin siyang ilagay sa front door of our room. Kung gusto niyo po ng pang main door, pili po kayo ng medyo malaking karton. Gaya nga po sa amin dito sa Egypt, medyo malaki po yung aming main door sa aming villa. So, hindi po siya mag-fit sa main door namin. Kailangan ko pa pong gumawa ng isa pang malaking Christmas wreath decor. At dito nga po ginamit ko po yung aking green ribbon at inikot-ikot ko lang po siya since wala po tayong masyado mabilhan ng Christmas decoration dito sa Egypt. Malayo pa po. Nasa Cairo pa. So para-paraan na nga lang po tayo ng ating paghahanap ng ating pang-design sa ating Christmas decor para sa ating darating na Kapaskuhan. At andito nga po tayo sa Egypt. So, wag na po kayo magtataka why po I am celebrating Christmas here in Egypt. My husband po is an Egyptian and he is also a Christian. So, I'm going to celebrate the Christmas with his family. Take note nga po pala, ang Christmas nila is not December 25. We are going to celebrate po the Christmas on January 7 as Orthodox Christmas po. So, we're going back guys for our Christmas wreath decor. Ayan po, inikot-ikot ko lang po talaga siya. At medyo nahirapan po tayong ikot ng ikot kasi ayoko po siyang putulin. Sayang po kasi kapag pinutol natin siya, baka mabitin. So, kailangan po nating medyo mahaba ang pasensya para po matapos ang ating pag-iikot dito sa ating ribbon. Nagkabuhol-buhol na nga po siya. By luck na nga rin po at meron pa po ako dito mga ribbon sa bahay na aking mga ginagamit noon para sa aking pag-design sa aking buhok. At ito po ay akin pong napakinabangan ngayong mga time na malapit na po ang Pasko na kailangan natin gumawa ng mga pang-decor sa ating bahay. At ito nga po, tapos na yung color green natin. Medyo unknown pa po ang aking next step dito that time. So, meron po tayo ditong red ribbon para po sa ating combination for our green ribbon para sa ating pagde-decor ng ating Christmas wreath. Sa Pinas po, usually, we are using green and red color for Christmas decoration po. Since ang Pasko po ay papalapit na, tayo po ay medyo nasasabik sa pagse-celebrate po ng Christmas, lalo na po nasa ibang bansa tayo. Ibang culture po dito, and gusto ko pong ipakita sa kanila kung paano natin i-celebrate ng Christmas as a Filipinos. So, sana po ay magustuhan nila ang ating mga paghahandang ginagawa para sa ating darating na Kapaskuhan. So, ito po ay natapos na nga natin ilagay yung color red ribbon natin para sa ating dekorasyon. So nga guys, meron akong gold ribbon na dinadagdag ko para sa ating pagde-design. At meron din po akong Merry Christmas dito na ilalagay po natin mamaya sa gitna ng bilog na ito. Napakaganda pong combination talaga ng green, red, and gold. So, napaka-elegante po talagang tingnan. Medyo nahirapan lang akong mag-ikot nito kasi po yung material ng gold medyo matigas po, medyo hard. So, kailangan ko po ng support. Ang ginawa ko na lang po is pinutol ko na lang po siya kasi nga hindi ko po talaga kayang i-hold ng mahaba. So, ito po, inikot-ikot ko rin po siya. Napakaganda pong combination, guys. Po, medyo nakikita ko po yung kinakalabasan ng ating Christmas wreath decor na napakaganda po talaga ng combination. Dito sa Egypt nga pala guys, hindi po siya kagaya dyan sa Pinas na napakadami pong mga Christmas light decor, napakadaming mga parol. Wala pong ganyan dito sa Egypt. Gusto ko nga rin po sana gumawa ng parol, kaso feeling ko hindi po nila magugustuhan yon.
At ang alam ko lang naman pong gawing parol is yung mga bote-bote lang po na nire-recycle. Hindi naman po tayo expert sa paggagawa noon. Ito na lang po, mas okay ng putong ganito. At sasabit-sabit lang nila. Alam nyo naman po ang mga ibang lahi, hindi rin po lahat ng kanilang lahi ay makaka-adjust sa ating culture o magugustuhan ng ating mga ginagawa. So, dito po tayo sa ating Christmas decor mag-stick. Patapos na po ang ating paggagawa ng Christmas decor. Kayo po dyan sa Pinas, nakagawa na po ba kayo ng inyong mga Christmas decor? For sure naman po, lahat naman po dyan sa Pinas, nakagawa na September pa lang. September pa lang, nakatayo na nga ang Christmas tree natin dyan sa Pinas. At nakagawa na kayo, nakabili na kayo ng mga pang Christmas decor at nagawa nyo na ang lahat-lahat ng inyong mga plano para sa Pasko. At sa inyong Christmas party, for sure yan. Nakakamiss ang Christmas party dyan sa Pinas. Dito, hindi po kasi kami nagtatrabaho kaya wala po kaming Christmas party. Sa bahay lang kami. So, ako na lang po ang gagawa ng Christmas party sa aming darating na Pasko. So, ito po ang ating Christmas wreath decor. I'm thinking nga po kung paano ko po siya isasabit. So, naggawa lang po ako ng mga ribbon-ribbon. At hindi po mag-stick ang aking glue dito. Medyo nahirapan akong mag-dikit. Kaya ginawa ko, tinahi ko na lang po. So, medyo much durable pa siya kapag tinahi mo kasi hindi naman po siya matatanggal kagaya nung dikit-dikit lang. Ito po, ang cute po niyan. Talagang ang tagal lang po ng paggagawa kasi nga po nung pagtatahi. Ang pangsabit nga po pala natin, ang color is silver. So, napakagandang combination po lahat-lahat ito, Paskong Pasko. So, nilagyan ko po siya ng isang ribbon sa kabila, pangsabit, para hindi po maggalaw-galaw yung Merry Christmas. Hindi ko po kasi ma-stick yung glue ko. So, ginawa ko na lang, sinabit-sabit ko na lang din po siya dun sa may bilog para hindi po siya matatanggal. So, ito po yung ribbon. Ang cute nga po ng kinalabasan niya kasi may ribbon pa. Tuwa nga po ako dahil nga po ang ganda ng kinakalabasan ng ating Christmas decor. Halos tapos na rin po ito. So, yung pangsabit-sabit na lang po ang ating inaayos. Medyo natatagalan lang po kasi nga po sa pag-design ng ribbon natin. At tatahiin ko pa po yan. Dahil nga yung glue natin hindi nag-i-stick. So, ayan, tahi-tahi na lang din tayo. Buti na nga lang po ay meron din akong pangtahi dito. May sinulid at karayom din po akong naidala galing sa Abu Dhabi, sa mga dati kong gamit. So, ayan na lang po yung pinagtsatsagaan ko. At wala naman tayong mga glue-glue na talagang matibay na ipapandikit dito. So, tahi-tahi na lang din po tayo. Kagaya po ang sabi ko, para-paraan lang po tayo. Ganyan tayo mga kabayan talaga, maparaan talaga tayo sa buhay. Kahit saan po tayo dalhin, mamaraan tayo sa lahat ng mga bagay. Nga po, habang tinatahi ko nga po ang ating pangsabit sa ating pintuan na Christmas wreath, ay medyo nag-aalangan po ako dun sa pangsabit natin na silver. Kasi parang hindi po siya stable kapag iyong isasabit. Tinitingnan ko nga po kung papalitan ko po siya. O ayun nga po, tinanggal ko na lang po. Ginupit ko na lang din siya. So, sasabitan ko na lang din ulit siya ng something po doon sa gitna. Kasi hindi po siya nag-i-stable kanina. Ayan, medyo fix na po yan. Magdadagdag na lang po siguro tayo ng ilang design pa po para lang doon sa pangsabit natin. Ayan, ang cute-cute na rin po niyan. Napaka-elegante po nung dating. At ang cute po talaga nung ribbon yan. Hindi lang po masyado makita dun sa video kasi nga po medyo tabingi yung napag-videohan natin kanina. Ayan, gagawan po natin siya ng ribbon. Tapos, tatahiin din natin siya. Yun po yung ating pinaka-design sa gitna po. At ang cute naman talaga ng datingan yan. Paskong Pasko talaga siya. So, ayan po. Ang cute-cute po ng ating Christmas wreath. Patapos na po yan. Konting kembot na lang po. At tayo ay matatapos na sa ating Christmas wreath. Ayan, napag-desisyonan ko rin po siya. Nalagyan natin siya ng pangsabit na mas mag-fix po kaysa dun sa kanina. At silver din po yung ating napiling kulay. Ayan, tinatahi ko rin po siya. Kasi nga po, same po siya ng material ng gold na ribbon. Medyo matigas po siya.
Pagtapos ko nga po nito, ipapakita ko po siya dun sa aking asawa na natutulog po sa mga oras na ito. Hindi po niya alam na kung ano-ano na po ang pinagkakalikod ko dito sa bahay at pinagagawa dito. Para ma-surprise na lang din po sila. Ayan po, ginawa ko po yan habang sila ay natutulog at nung paggising nga po nila ay tuwang-tuwa sila. Ayan po ang ating Christmas wreath na napaka-cute. Kagaya natin, cute po tayong lahat. Celebrating Christmas ko ay napakasaya pong pakiramdam. Itong December month po ay talagang napaka-exciting po. Ito na nga po ang ating Christmas wreath guys na ating ginawa ngayong araw. Ito na po siya. Ang ganda-ganda po ng ating Christmas wreath. Simple lang po siya pero napaka-elegante at napakaganda. Paskong Pasko po. So, ayan po. Salamat po sa inyong lahat at Merry Christmas guys!